Kumusta po kayo mga minamahal naming taga-subaybay? At maligayang pagbabalik sa ating paboritong channel ng mga kwentong pag-ibig na dumadampi sa puso. Sabi nila, ang katotohanan ay parang gamot. Mapait lunukin, pero nagpapagaling. Ngunit paano kung ang katotohanan iyon ay kayang wasakin ang lahat ng pinakaiingatan mo? Handa ka bang harapin ang pait para sa pangakong ginhawa? Ang tunog ng nabasag na salamin ang bumasag sa perpektong hapon sa Hacienda del Sol Naciente. Napatigil si Sinagdala sa pagpupunas ng mesa. Sa kanyang harapan, nakatayo si Halia di Makulangan, ang mapapangasawa ng kanyang amo, na nakatingin sa mga bubog na nagkalat sa sahig na marmol. Ang ngiti ni Halia ay kasing perpekto ng perlas sa kanyang leeg, ngunit hindi ito umaabot sa kanyang mga mata. Naku, pasensya na. Nabitawan ko. Sabi ni Halia. Ang boses ay kasing tamis ng pulot. Ngunit nakita ni Sinag ang lahat. Nakita niya kung paanong nawala ang nangiti ni Halia at napalitan ng inis nang tumalikod si Don Lacan Alpas para sagutin ang isang tawag. At sa segundo na yon, ang pagkakahawak sa baso ay lumuwag na tila sinadya. Isang maliit na bagay, ngunit para kay Sinag, isa itong malaking dagok sa perpektong larawan na ipinipinta ng babae. Ako na po ang magliligpit, ma'am. Mahinahon na sabi ni Sinag, kinuha ang dustpan at walis. Sa bawat piraso ng bubog na kanyang winawalis, nararamdaman niya ang babala. 3 buwan na siyang naninilbihan sa hasyenda bilang si Sinag Magsaysay, isang simpleng kasambahay mula sa probinsya. Ngunit iyon ang kasinungalingang kailangan niyang panindigan. Dito sa loob ng marangyang mansyon na ito, siya ay isang espiya, isang kapatid na naghahanap ng hustisya para sa kanyang ate Lorna, ang yumaong asawa ni Lacan na namatay sa isang aksidenteng hanggang ngayon ay hindi niya matanggap. At ang misyon niya ay protektahan ang nag-iisang alaala ng kanyang kapatid, ang 6 na taong gulang na si Kislap. Mommy Halia, are you okay? Tanong ng maliit na boses. Agad na nagbago ang anyo ni Halia. Lumuhod ito para magpantay sila ng bata. At ang ngiti nito ngayon ay tila totoo na. Of course, sweetie. It was just an accident. Hinaplos nito ang buhok ng bata, isang perpektong imahe ng isang mapagmahal na ina. Ngunit nakita ni Sinag ang malamig na kalkulasyon sa mga mata nito bago ito lumingon kay Kislap. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya mapakali. Pagdating ng hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa silid ni Halia, isang bagay ang nakaagaw ng kanyang pansin. Sa ilalim ng kama, sa likod ng isang kahon ng mga mamahaling sapatos, may isang maliit na siwang. Dahan-dahan niyang sinundot iyon at naramdaman ang isang bagay na matigas. Nang bunutin niya ito, natuklasan niya ang isang lumang telepono, isang payak na modelo, walang palamuti, kabaliktaran ng kumikinang niyang personal na telepono na laging nakadisplay. Binuksan niya ito. Walang password. Ang laman lang ay iisang numero sa contacts na may pangalang SR. Puno ang inbox ng mga mensaheng nabura na, maliban sa isa na tila kalapadala lang kaninang umaga. Huwag kang padadala sa emosyon. Gawin mo ang kailangang gawin. Isang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Mabilis niyang ibinalik ang telepono at lumabas ng silid. Ang puso niya'y kumakabog na parang tambol. Kinagabihan, naabutan niya si Don Lacan sa hardin, nakatingin sa mga bituin. Ang makapangyarihang milyonaryo ay may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata na hindi kayang itago ng kanyang yaman. Sinag, tawag nito nang hindi lumilingon. Naaalala ko ang asawa ko kapag ganito kaganda ang gabi. Mahilig siyang tumingin sa mga bituin. Lumapit si Sinag, dala ang isang tasa ng tsaa. Sigurado po akong masaya na siya kung nasaan man siya ngayon yun, sir. Ngumiti si Lacan, isang pilit na ngiti. Sana nga. Minsan iniisip ko kung tama ba itong ginagawa ko.
ang mag-asawang muli, pero kailangan ni Kislap ng ina. At si Halia, mabait siya. Mahal niya ang anak ko. Hindi kumibo si Sinag. Gusto niyang isigaw ang kanyang mga hinala. Ipakita ang teleponong nakita niya. Ngunit anong sasabihin niya? Nakahina-hinala ang isang text message na peke ang nangngiti ng babae. Tatawanan lang siya ni Lakan. Sasabihin lang nitong nag-aalala siya ng sobra. Kailangan niya ng pruweba. Isang pruweba na hindi matatawaran. Nang hating gabi na at ang buong bahay ay tahimik na, bumaba si Sinag para uminom ng tubig. Ang tanging ilaw ay mula sa buwan na sumisilip sa malaking bintana ng kusina. Habang papalapit siya, may narinig siyang isang bulong mula sa hardin. Dahan-dahan siyang sumilip sa bintana. Doon, sa ilalim ng puno ng mangga, nakatayo si Halia. Hawak ang nakatagong telepono. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang kanyang boses ay malamig. At walang bahid ng tamis na laging ipinaparinig nito sa lahat. Hindi marinig ni Sinag ang buong usapan. Tanging mga pira-pirasong salita lamang. Ngunit ang huling pangungusap na sinabi ni Halia bago nito ibaba ang tawag ay malinaw na malinaw. At ito ang nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Malapit na. Kaunting tiis na lang, mapapasa atin din ang lahat. Isinilid ni Halia ang telepono sa dati nitong taguan sa ilalim ng kama at humiga. Ngunit ang kanyang diwa ay gising na gising. Ang malamig na hangin ng gabi na pumapasok sa bintana ay tila yumayakap sa kanya. Isang paalala ng lamig na matagal nang nananahan sa kanyang puso. Ang bawat ngiti na ibinibigay niya kay Lakan, bawat haplos sa buhok ni Kislap ay isang perpektong pag-arte. Isang papel na matagal na niyang pinag-aralan. Naalala niya ang araw na yon sa isang maliit at madilim na kapihan sa Maynila. Malayo sa karangyaan ng buhay niya ngayon. Humarap sa kanya si Soliman Rivas, isang lalaking may mga matang tila nakikita ang lahat ng sugat sa kanyang kaluluwa. Ang boses nito ay malambing, ngunit may lason sa bawat salita. Ang pamilya Alpas, bulong ni Soliman noon, kinuha nila ang lahat sa pamilya mo. Ang ama ni Lakan, ang nagpabagsak sa negosyo ng tatay mo, hindi ba? Iniwan kayong walang-wala. Bawat salita ay isang patalim na muling bumubukas sa mga lumang sugat ni Halia. Ang alaala ng kanyang ama, isang lalaking dating puno ng pangarap, na unti-unting nilamon ng depresyon hanggang sa ito'y pumanaw. Hindi ito tungkol sa pera, Halia. Patuloy ni Soliman, ang mga matay nangungusap. Hustisya ito at ibibigay ko sa iyo ang pagkakataong iyon. At siya, na puno ng galit at pagnanais na makaganti, ay kumapit sa alok na yon. Ang plano ay simple. Akitin si Lakan Alpas, pakasalan ito. At pagkatapos ay kunin ang lahat mula rito, tulad ng ginawa ng ama nito sa kanyang pamilya. Si Soliman ang utak, siya ang pain. Ngunit hindi inasahan ni Halia ang isang bagay. Hindi niya inasahan ang kabaitan sa mga mata ni Lakan sa tuwing tinititigan siya nito. Hindi niya inasahan ang init ng yakap ng isang maliit na bata na sabik sa pagmamahal ng isang ina. Kinabukasan, habang nagbabasa siya sa may hardin, isang maliit na kamay ang kumalabit sa kanya. "Mami Halia," sabi ni Kislap, may hawak na isang piraso ng papel. Inabot niya ang papel. Ito ay isang drawing gawa sa krayola ng 3 tao na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking araw. Isang matangkad na lalaki, isang babae na may mahabang buhok at isang maliit na bata sa gitna. Sa ilalim nito ay may mga letrang isinulat ng pilit, "Daddy, me and Mommy Halia." "I drew our family," sabi ni Kislap, ang mga matay nagniningning sa pagkasabik. "You, me and Daddy. Pamilya."
Ang salitang yun ay tumusok sa puso ni Halia na parang isang karayom. Isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Isang bagay na ipinagkait sa kanya. At ngayon, iniaalok ito sa kanya ng isang batang inosente na walang kamalay-malay na siya ang magiging dahilan ng pagkasira nito. It's beautiful, sweetie, sabi ni Halia. At sa unang pagkakataon, ang panginginig sa kanyang boses ay totoo. Niyakap niya ang bata nang mahigpit. Isinubsob ang kanyang mukha sa malambot nitong buhok. Sa isang saglit, hinayaan niyang maramdaman ang init. Ang katotohanan sa yakap na yon. Sa isang saglit, hindi siya si Halia na mapaghiganti. Siya si Mommy Halia. At kinatakutan niya ang sarili niya dahil doon. Biglang nag-vibrate ang isang bagay mula sa bulsa ng kanyang roba. Ang sikretong telepono. Ang paalala ng kanyang totoong misyon. Mabilis siyang kumalas sa yakap. Mommy, just needs to take this call, okay? Dito ka lang. Ngumiti siya. Isang nangiting pilit na pilit. Pumasok siya sa loob ng library. Isinara ang pinto. At sinagot ang tawag. Kamusta ang pag-arte mo? Ang boses ni Soliman ay malamig. Walang emosyon. Ayos lang, sagot ni Halia. Pilit pinapakalma ang sarili. Nasa plano pa rin ang lahat. Mabuti, sabi ni Soliman. May narinig siyang mahinang kalansing ng yelo sa baso sa kabilang linya. Tila kalmado at kampante si Soliman na lalong nagpanginig kay Halia. Huwag mong sabihing nadadala ka na sa kanila, Halia. Ang boses ni Soliman ay hindi tanong, kundi isang babala. Malamig, matalas. Narinig ko ang panginginig sa boses mo kanina. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likuran. Hindi, ginagawa ko lang ang dapat. Mabilis niyang sagot. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Mabuti, dahil ayokong isipin na nasasayang ang lahat ng pinaghirapan natin, sabi ni Soliman. Tandaan mo ang pinag-usapan natin. Tandaan mo kung bakit ka nandyan. Isang pagkakamali mo lang, hindi lang ikaw ang magbabayad, pati ang minamahal mong silakan at ang anak niya. Ang pagbabanta ay malinaw at ang pagsama sa pangalan ni Kislap ang siyang tuluyang nagpaguho sa anumang katapangan na sinusubukan niyang buuin. Napahawak siya ng mahigpit sa telepono. Naiintindihan ko. Halos pabulong niyang sagot bago pinatay ang tawag. Sumandal siya sa pader, nanginginig ang mga tuhod. Ang mukha ni Kislap at ang drawing nito ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Isang pamilya. Isang pangarap na siya mismo ang sisira. Kinahapunan, habang nag-iisa siya sa kanyang silid, may kumatok. Isang katulong ang nag-abot sa kanya ng isang maliit na kahon. Wala itong pangalan ng nagpadala. Tanging ang address lamang ng hasyenda. Nanginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Alam niya kung kanino ito galing. Sa loob ng kahon ay may isang maliit na bote na walang anumang tatak. Puno ito ng isang likidong tila gatas. Sa ilalim nito ay may isang nakatuping papel. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang ang nakasulat sa malinis at eksaktong pagkakasulat kamay. Para sa bata, siguraduhin mong magkakamali ka. Napasinghap si Halia at napatakip sa kanyang bibig. Ang bote ay tila may sariling bigat. 100 librang bigat ng kasalanan sa kanyang mga palad. Hindi na ito isang plano lamang na nasa isip. Heto na. Ang lason sa paraiso ay nasa kanyang mga kamay na. Ang mga salitang narinig niya sa hardin ay naging tinik sa lalamunan ni Sinag. Ang bawat ngiti ni Halia ay tila isang tabing na nagkukubli ng isang madilim na sikreto. At bawat kilos nito ay sinusuri niya ng may pag-iingat. Hindi na siya simpleng nagmamasid. Siya na ngayon ay isang bantay. Isang hapon, habang naghahanda ng merienda si Halia para kay Kislap,
Pumasok si Sinag sa kusina para kumuha ng tubig. Naabutan niya si Halia na nakatalikod, naglalagay ng gatas sa isang baso. Sa isang saglit, nakita ni Sinag ang pag-angat ng kamay ni Halia. Tila may idadagdag mula sa bulsa nito. Ngunit sa mismong sandaling iyon, napansin ni Halia ang kanyang refleksyon sa makintab na pinto ng refrigerator. Bigla, ang mga balikat nito ay nanigas. Sa isang mabilis na kilos, tila sinadyang nasagi ni Halia ang baso. Bumagsak ito sa sahig at ang gatas ay kumalat na parang isang puting mantsa sa madilim na sahig. Naku, ang clumsy ko naman, sabi ni Halia. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring pagkadismaya. Agad itong yumuko para pulutin ang mga bubog. Ngunit hindi naloko si Sinag. Nakita niya ang panandaliang pag-aalangan, ang kalkuladong pagkilos. Isang aksidente nga ba? O isang pag-iwas? Alam niyang kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang sabihin kay Lakan. Hinintay niya ang pagkakataong nag-iisa ang amo sa kanyang opisina. Dala ang isang tasa ng kape. Dahan-dahan siyang pumasok. Sir Lakan, panimula niya, nanginginig ang boses. Pwede po ba tayong mag-usap sandali? Tumingala si Lakan mula sa mga papeles, isang magiliw na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Oo naman, Sinag. Ano yon? Nag-ipon siya ng lakas ng loob. Tungkol po kay Ma'am Halia at kay Sir Kislap. Napakunot ang noo ni Lakan. Anong meron sa kanila? Napapansin ko po kasing tila laging balisa si Ma'am Halia nitong mga nakaraang araw. At may mga kilos po siyang kahina-hinala, lalo na po kapag malapit si Kislap. Ang ngiti sa mukha ni Lakan ay unti-unting nawala. Napalitan ito ng isang ekspresyong mahirap basahin, isang halo ng pag-aalala at bahagyang inis. Sinag, pinapahalagahan ko ang iyong pagmamalasakit. Alam kong mahal mo si Kislap na parang sarili mong pamangkin. Ngunit baka naman nasusobrahan ka lang sa pag-aalala. Natural lang nakabahan si Helia. Malapit na ang kasal. Pero sir, iba po talaga ang kutob ko dito, giit ni Sinag. Bumuntong hininga si Lakan at tumayo. Lumapit ito sa kanya at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Si Halia ay isang mabuting tao. Mahal niya ako at lalo na si Kislap. Siguro'y kailangan mo lang din ng pahinga. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa lahat. Ang mga salitang iyon na dapat sana'y nagpakalma sa kanya, ang siyang lalong nagbigay ng apoy sa kanyang takot. Naintindihan niya sa sandaling iyon, bulag si Lakan, bulag sa pag-ibig at walang anumang salita mula sa isang kasambahay na makapagbubukas ng kanyang mga mata. Kung hindi siya paniniwalaan ni Lakan, kailangan niyang maghanap ng paraan para ipakita dito ang katotohanan. Isang pruweba na hindi nito kayang itanggi. Noon niya naalala ang isang maliit na bagay na binili niya online bago pa man siya pumasok sa hasyenda. Isang maliit na security camera na kasing laki lang ng isang barya, nakatago sa loob ng isang pekeng USB charger. Binili niya iyon para sa kanyang investigasyon sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Ngunit ngayon, may mas apurahan itong paggagamitan. Nang gabing iyon, nang siguradong tulog na ang lahat, maingat niyang isinaksak ang charger sa isang outlet sa sala. Ang lokasyon ay perpekto. Nakatutok ito sa minibar, kung saan madalas gumawa ng inumin si Halia para sa lahat. Ang lente nito ay halos hindi mapansin. Kinabukasan, buong araw siyang hindi mapakali. Bawat oras ay parang isang taon. Pilit niyang ginagawa ang kanyang mga gawain, habang ang kanyang isip ay nasa maliit na kamerang nagmamatyag. Sa wakas, dumating ang gabi. Hinintay niyang magkulong si Lakan sa opisina at umakyat si Halia sa silid nito. Dala ang kanyang telepono, nagtago si Sinag sa loob ng maliit niyang kwarto
at kinonekta ito sa live feed ng camera. Nagsimula siyang mag-rewind sa mga recording ng buong araw. Walang kakaiba. Mga ordinaryong eksena, paglilinis ng ibang kasambahay, paglalaro ni Kislap, pag-uusap ni Lakan at Halya. Nagsimula na siyang mawalan ng pag-asa. Baka nga guni-guni niya lang ang lahat. At bigla, huminto siya. Bandang 3:00 ng hapon, si Halya mag-isa sa sala. Maingat itong lumingon sa kaliwat kanan. Nang masiguro nitong walang tao, mabilis nitong kinuha ang isang baso. Naglagay ito ng orange juice at pagkatapos, mula sa bulsa nito, inilabas nito ang maliit at walang tatak na bote. Pinanood ni Sinag na hindi humihinga kung paanong binuksan ni Halya ang bote at dahan-dahang ibinuhos ang isang maliit na patak ng maputing likido sa baso ng juice. Malinaw na malinaw. Bawat detalye ay nakunan ng kamera. Ang malamig at determinadong ekspresyon sa mukha ni Halya habang hinahalo nito ang inumin ay isang imaheng hinding-hindi niya malilimutan. Pagkatapos, inilapag nito ang baso sa isang tray. Ang basong may lason. Ang basong para kay Kislap. Napatakip si Sinag sa kanyang bibig upang pigilan ng isang hiyaw. Nanlalabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang namumuo. Hawak na niya ang pruweba at mas masahol pa ito sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Ang katahimikan sa opisina ni Lakan Alpas ay tila mas mabigat pa sa pinakamahal na muebles sa loob nito. Sa kanyang harapan, sa screen ng laptop ni Sinag, paulit-ulit na ipinapalabas ang isang eksena na sumisira sa kanyang mundo. Si Halya, ang kanyang mapapangasawa, ang babaeng pinagkatiwalaan niya para sa kanyang anak. Malinaw na malinaw ang bawat kilos nito, ang pagbuhos ng lason sa inumin na para dapat kay Kislap. Mabuti na lamang at nagawang itapon ni Sinag ang inumin at pinalitan ito bago pa man ito mainom ng bata sa isang pagkakataong hindi napansin ni Halya. Sa bawat pag-ulit ng video, isang piraso ng puso ni Lakan ang nadudurog. Ang pag-ibig na kanyang naramdaman ay napalitan ng isang umaalab na galit. Isang galit na mas matindi pa sa kahit anong naramdaman niya sa buong buhay niya. Hindi ito galit ng isang negosyante. Ito ay galit ng isang ama. "Sir," basag ni Sinag sa katahimikan. Ang boses ay nanginginig. "Ano po ang gagawin natin?" Hindi sumagot si Lakan. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa screen, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad na. Hindi niya hahayaang matapos ito ng ganito lang. Hindi niya hahayaang makatakas si Halya nang walang pananagutan. Gusto niyang ipahiya ito. Gusto niyang maramdaman nito ang sakit na nararamdaman niya ngayon 100 beses na mas matindi pa. At alam niya kung paano ito gagawin. "Maghanda ka para sa dinner party bukas," utos ni Lakan. Ang boses ay malamig at walang emosyon. "Imbitahan mo ang pinakamalalapit nating mga kaibigan at kasosyo. Sabihin mong mayroon tayong espesyal na anunsyo." "Anong anunsyo po, sir?" Nag-aalangang tanong ni Sinag. Humarap si Lakan sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Sinag ang isang determinasyon sa mga mata nito na nakapangingilabot. "Isang pagtatanghal," sabi ni Lakan. Isang pagtatanghal na hinding-hindi niya malilimutan. Kinabukasan, ang Hacienda del Sol Naciente ay puno ng mga bisita. Ang lahat ay nakangiti, nagtatawanan, at binabati ang masayang magkasintahan. Si Halya, sa kanyang eleganteng pulang bestida, ay ang perpektong larawan ng isang masayang nobya. Ngumingiti siya, nakikipag-usap, ngunit lingid sa kaalaman ng lahat. Ang bawat ngiting iyon ay isang maskara na malapit ng malaglag. Nang ang lahat ay nakaupo na para sa hapunan, tumayo si Lakan.
Hawak ang isang kupita ng champagne. Mga kaibigan, panimula niya. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Salamat sa inyong pagdalo ngayong gabi. Nais kong magbigay ng isang maikling talumpati para sa aking pinakamamahal, ang aking Halia. Lahat ay pumalakpak. Ngumiti si Halia, ang mga matay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng chandelier. Si Halia, patuloy nilakan habang naglalakad palapit dito, ay isang pambihirang babae. Puno siya ng sorpresa. May mga katangian siyang hindi ninyo aakalain. May kakaibang diin sa huling salita ni Lakan na nagpakaba kay Halia. Sa katunayan, sabi ni Lakan, mayroon siyang isang talento na nais kong ibahagi sa inyong lahat ngayong gabi. Lights, please. Biglang dumilim ang silid. Ang tanging ilaw na natira ay mula sa isang malaking projector screen na biglang bumukas sa likuran ni Lakan. Lahat ng bisita ay napalingon, nagtataka, at nagsimula ang video. Ang video nakuha mula sa hidden camera ni Sinag. Ang katahimikan sa silid ay halos nakakabingi. Ang tanging maririnig ay ang tunog mula sa video. Ang pagbuhos ng juice, ang pagbukas ng maliit na bote, at ang dahan-dahang pagpatak ng lason. Ang mukha ni Halia, malinaw na malinaw sa screen, ay walang emosyon. Isang malamig na anghel ng kamatayan. Nang matapos ang video, bumukas muli ang mga ilaw. Lahat ng mata ay nakatutok kay Halia. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng mantel sa mesa. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka sa pagkabigla. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Si Lakan ay nakatayo sa kanyang harapan. Ang mga matay parang nagliliyab na apoy. Magaling na pagtatanghal, hindi ba? Tanong ni Lakan sa mga bisita. Ang boses ay puno ng sarkasmo. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang tingin pabalik kay Halia. Ang bawat salita ay tila isang sampal. Ngayon, sabihin mo sa akin, mahal ko. Bulong niya. Sapat lang para marinig nilang dalawa at ng mga taong pinakamalapit sa kanila. May isa pa akong tanong para sa iyo. Huminga siya ng malalim at ang kanyang boses ay biglang lumakas. Narinig ng buong silid, malinaw at matalas, na parang isang basag na salamin. Sino si Soliman Rivas? Ang pangalan ay lumabas sa bibig ni Lakan na parang isang sumpa. Soliman Rivas. Para kay Halia, ang tunog ng pangalang iyon. Sa loob ng silid na ito, sa harap ng lahat ng taong ito, ay ang tunog ng katapusan. Ang lahat ng kanyang mga pader na maingat na itinayo ay gumuho sa isang iglap. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nagawa niyang ibulong. Ang kanyang boses ay babasag at halos hindi marinig. Ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay at ang takot sa kanyang mga mata ang siyang nagkumpirma sa lahat. Huwag kang magsinungaling. Ang sigaw ni Lakan ay umalingaw-ngaw na nagpatahimik sa bulungan ng mga bisita. Ang pangalang iyan ang laging laman ng mga tawag mo sa iyong sikretong telepono. Ang lalaking matagal ko nang inakalang patay na. Ang mga bisita na napagtanto na nasasaksihan nila ang isang bagay na mas matindi pa sa isang simpleng away ay nagsimulang magpaalam ng tahimik. Iniiwan ang pamilya sa gitna ng kanilang nagbabagang gulo. Sa loob ng ilang minuto, ang dating masayang silid kainan ay naging isang korte at si Halia ang nag-iisang akusado. Nang sila na lang ang natira, si Lakan, si Halia at si Sinag na tahimik na nakatayo sa isang sulok, hinarap muli ni Lakan ang babae. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at mapanuring tingin. Sino siya, Halia? Ano ang kinalaman niya rito? Alam ni Halia na wala na siyang takas. Tapos na ang pag-arte. Kasosyo ko siya. Pag-amin niya, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Isa siyang
lumang kaibigan. Kaibigan, tumawa si Lakan. Ngunit ang tawa ay walang saya. Puno ito ng sakit. Isang kaibigan na mag-uutos sa iyong lasunin ng aking anak? Anong klase ng demonyo kayo? Hindi mo naintindihan, sigaw ni Halia. Ang desperasyon ay gumagapang sa kanyang boses. Pinilit niya ako. Tinakot niya ako. Sinabi niyang sasaktan ka niya. Sasaktan niya si Kislap kung hindi ako susunod. Sinubukan niyang gamitin ang nag-iisang baraha na natitira sa kanya, ang pagiging biktima. Sinubukan niyang ibaling ang lahat ng sisi kay Soliman, iligtas ang sarili mula sa nagbabagang puot ni Lakan. Pinilit ka? Tanong ni Lakan, dahan-dahang lumalapit sa kanya. Wala akong nakitang pag-aatubili sa video na yon, Halia. Ang nakita ko ay isang babaeng malamig, kalkulado at determinadong isagawa ang isang karumal-dumal na krimen. Bawat salita ay isang dagok. Ito ba ang pagmamahal na ipinapangako mo? Ito ba ang kinabukasang ibibigay mo sa aking pamilya? Hindi na makasagot si Halia. Humagulgol na lamang siya. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat paghikbi. Ang lahat ng kanyang pinlano, ang lahat ng kanyang kasinungalingan, ay bumagsak na parang isang kastilyong buhangin. Hindi ko na alam kung sino ka. Sabi ni Lakan. Ang boses ay pagod na. Tumingin siya sa dalawang security guard na tahimik na pumasok sa silid. Dalhin ninyo siya sa guest room. Huwag ninyong hahayaang lumabas. Kunin ninyo ang lahat ng kanyang gamit, lalo na ang anumang telepono. Hindi pumalag si Halia nang hawakan siya ng mga gwardiya sa braso. Tumingin siya kay Lakan. Sa huling pagkakataon, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Ngunit ang nakita lang niya pabalik ay isang blangkong pader. Isang mukha ng lalaking minsan ay minahal siya, na ngayoy tinitingnan siya na parang isang estranghero. Habang dinadala siya paakyat, narinig niya ang utos ni Lakan sa kanyang mga tauhan. Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Soliman Rivas. Buhay man o patay, hanapin ninyo ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Bawat koneksyon, bawat transaksyon, bawat anino na tinapakan niya. Ngayon din, isinara ang pinto ng silid at ang tunog ng paglock nito ang siyang nagselyo sa kanyang kapalaran. Naiwan si Halia sa kadiliman, yakap ang kanyang sarili habang ang pangalan ni Soliman Rivas ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. Isang multo mula sa nakaraan na bumalik upang sirain ang kanyang kasalukuyan. Sa ibaba, sa opisina ni Lakan, ang gabi ay nagsisimula pa lamang. Ang galit niya ay unti-unting napalitan ng isang nakakakilabot na pokus. Kailangan niyang malaman kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Kailangan niyang protektahan ang kanyang anak. Maya-maya pa, isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Pumasok ang matandang abogado ng pamilya Alpas, si Attorney De Leon. Mukha itong balisa. Don Lakan, sabi ng abogado. Ang boses ay mababa. Nakarating sa akin ang nangyari. Meron akong kailangang sabihin sa'yo. Ano yon, attorney? Tanong ni Lakan, walang gana. Ang pangalang binanggit mo, Soliman Rivas, sabi ni Attorney De Leon, dahan-dahan. Ang pangalang iyan, ginising nito ang isang alaala na matagal ko nang sinubukang kalimutan. Isang bagay na may kinalaman sa isang lihim na dokumento sa testamento ng iyong ama. Napatitig si Lakan sa matandang abogado, ang isip niya'y blanko. Anong ibig mong sabihin, attorney? Anong kinalaman ng testamento ni Papa Rito? Huminga ng malalim si Attorney De Leon, tila nag-iipon ng lakas. Ang iyong ama, bago siya pumanaw, ay may iniwang isang selyadong sulat sa akin. Isang codicil, isang karagdagan sa kanyang huling habilin. Ang utos niya sa akin ay simple.
Ibibigay ko lamang ito sa iyo kung sakaling ang pangalang Soliman Rivas ay muling lumitaw at magdulot ng gulo sa pamilya. Ang bawat salita ng abogado ay nagpabigat sa hangin sa loob ng opisina. Tumayo si Lacan. Ang kanyang pagod ay napalitan ng isang panibagong kaba. Pinangunahan niya ang abogado patungo sa isang malaking aparador na gawa sa nara. Sa likod ng mga libro, binuksan niya ang isang nakatagong vault. Doon, sa loob ng vault, ay isang maliit at luma ng kahon na bakal. Ito ang kahon kung saan nakatago ang mga pinakamahalagang dokumento ng pamilya Alpas. Nanginginig ang mga kamay ni Attorney De Leon habang iniaabot kay Lacan ang isang sobre na naninilaw na sa katagalan. Selyado pa ito ng pulang wax na may tatak ng singsing ng kanyang ama. Nagatubili si Lacan. Isang bahagi niya ang gustong sunugin ang sulat at manatili sa kamangmangan. Ngunit alam niyang huli na ang lahat. Binuksan niya ang sobre. Sa loob, ang sulat kamay ng kanyang ama ay pamilyar, ngunit tila may panginginig. Sinimulan niyang basahin. Anak kong Lacan, kung binabasa mo ito, nangangahulugan na ang pinakamalaki kong pagkakamali ay nagbalik upang singilin ang aking pamilya. Patawarin mo ako, anak. May isang sikreto akong itinago sa buong mundo, maging sayo. Bago ko makilala ang iyong ina, nagkaroon ako ng isang relasyon, isang pagkakamaling bunga ng aking kabataan. At sa pagkakamaling iyon, nagkaroon ako ng isang anak na lalaki. Isang anak na hindi ko kailanman kinilala. Isang anak na ipinagkait ko ng aking pangalan. Ang pangalan niya ay Soliman. Nabitawan ni Lacan ang sulat. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang mga salita ay tila mga anay na unti-unting ngumangat-ngat sa pundasyon ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Soliman, ang kanyang kaaway, ang lalaking gustong sumira sa kanya, ay kanyang kapatid. Pinulot niya muli ang sulat at nagpatuloy sa pagbabasa. Ibinigay ko sa kanyang ina ang lahat ng pera para palakihin siya ng maayos, sa kondisyong hindi niya kailanman ipapaalam kung sino ang tunay niyang ama. Ngunit ang pera ay hindi sapat para punan ang kakulangan ng isang ama. Lumaki si Soliman na puno ng galit at inggit sa iyo, sa buhay na mayroon ka, sa buhay na dapat sana ay sa kanya rin. Patawarin mo ako, Lacan. Naging duwag ako. Pinili ko ang reputasyon kaysa sa responsibilidad. At ngayon, natatakot akong ikaw ang magbabayad para sa aking mga kasalanan. Pagkatapos basahin ang sulat, umupo si Lacan na parang isang rebultong nawalan ng buhay. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng katuturan sa isang nakapangingilabot na paraan. Ang galit ni Soliman ay hindi lamang tungkol sa negosyo. Ito ay personal. Ito ay galit ng isang kapatid na itinapon. Isang galit na naipon sa loob ng maraming taon. Naghihintay ng tamang pagkakataon para sumabog. Naalala niya ang mga kwento ng kanyang ama tungkol sa isang batang kalye na minsan nitong tinulungan. Naalala niya ang mga pahiwatig tungkol sa isang masamang desisyon noong kanyang kabataan. Lahat ng iyon ay mga piraso ng isang puzzle na ngayon lang nabuo. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, isang mahinang katok ang narinig niya. Pumasok si Sinag, dala ang isang baso ng tubig. Nakita niya ang itsura ni Lacan, ang basag na ekspresyon sa mukha nito, at ang sulat na hawak nito. Lumapit siya, hindi bilang isang kasambahay, kundi bilang isang taong nakakaintindi sa sakit ng pagkawala. Sir Lacan, tumingala si Lacan sa kanya, ang mga matay puno ng sakit na hindi maipaliwanag. Lahat pala, kasinungalingan. Sa sandaling iyon, alam ni Sinag na hindi na rin niya kayang itago ang sarili niyang sikreto. Sa gitna ng pagguho ng mundo ni Lacan, kailangan nito ng isang kakampi, isang taong totoo. Mayroon din po akong kailangang ipagtapat.
sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi po ako simpleng kasambahay. Hindi po magsaysay ang tunay kong apelyido. Tumingin si Lakan sa kanya, naguguluhan. Ako po si Sinagtala Villanueva, pagpapatuloy niya. Pero mas kilala ninyo ako bilang si Sinag, ang nakababatang kapatid ni Lorna. Ang pangalawang revelasyong yon ay hindi na nagdulot ng gulat kay Lakan. Pagod na ang kanyang isip, pagod na ang kanyang puso. Sa halip, isang mapait na pag-unawa ang dumaan sa kanyang mukha. Isa na namang sikreto, isa na namang kasinungalingan. Ngunit sa pagkakataong ito, isa na isinilang mula sa pagmamahal at pag-aalala. Bago pa man makapagsalita si Lakan, biglang tumunog ang kanyang personal na telepono sa ibabaw ng mesa. Isang unknown number. Nagkatinginan sila ni Sinag. Dahan-dahan, pinindot ni Lakan ang answer button at inilagay ito sa speaker mode. Isang sandali ng katahimikan. At pagkatapos, isang boses na kalmado, mayabang at puno ng lason. Ang boses ni Soliman Rivas. "Kumusta, kapatid?" sabi ng boses, tila nakangisi. "Nagustuhan mo ba ang regalo ko?" Ang apat na sulok ng silid ay tila unti-unting lumiliit. Sinasakal si Halia sa bawat segundong lumilipas. Ang karangyaan sa paligid, ang malambot na kama, ang mga mamahaling kurtina ay nawalan ng saysay. Isa lamang itong magandang kulungan. Wala na siyang telepono, wala nang paraan para makipag-ugnayan sa labas. Nag-iisa siya sa kanyang mga kasalanan, habang ang mga imahe ng nagdaang mga oras ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang pagbagsak ng mga maskara, ang galit sa mga mata ni Lakan, at ang takot sa mukha ng maliit na si Kislap. Lalo na si Kislap. Ang drawing ng bata ay nakalagay pa rin sa bulsa ng kanyang bestida. Kinuha niya ito. Ang tatlong figura na magkakahawak kamay, isang pamilya. Isang pamilyang siya mismo ang sumira. Dito, sa gitna ng kanyang pagkatalo, isang katotohanan ang lumitaw na mas malinaw pa sa sikat ng araw. Sa gitna ng lahat ng kanyang pagkukunwari, nahulog siya sa sarili niyang patibong. Ang pagmamahal na ipinakita niya kay Lakan at Kislap na nagsimula bilang isang pag-arte ay naging totoo. Hindi niya namalayan kung kailan ito nagsimula. Siguro'y sa paraan ng pagtingin ni Lakan sa kanya na tila siya ang pinakamahalagang babae sa mundo. O siguro'y sa higpit ng yakap ni Kislap na nagparamdam sa kanya ng isang uri ng pagtanggap na hindi niya kailanman naranasan. Ang plano niya ay maghiganti para sa kanyang pamilya. Ngunit sa proseso, natagpuan niya ang isang bagong pamilya na hindi niya inasahang mamahalin. At ang realisasyong yon ay mas masakit pa sa anumang parusa na maaaring ibigay sa kanya. Naiintindihan na niya ngayon. Ang totoong kaaway ay hindi si Lakan. Ang totoong halimaw ay si Soliman, isang taong ginamit ang kanyang sakit para sa sarili nitong mas madilim na layunin. At habang siya ay nakakulong dito, si Soliman ay malaya pa rin. Marahil ay nagdiriwang sa kanyang pagkapanalo. Hindi niya hahayaang magtapos ito ng ganito. Kung ito na ang huli niyang gabi sa hasyenda, gagawin niya ang isang huling bagay na tama. Hindi para iligtas ang kanyang sarili dahil alam niyang huli na para doon, kundi para iligtas ang mga taong tunay na niyang minahal. Tumayo siya at nagsimulang maghanap. Kailangan niya ng papel at panulat. Sa loob ng isang drawer ng mesa, nakakita siya ng ilang piraso ng stationery na may sagisag ng Hacienda del Sol Naciente at isang pluma. Umupo siya at sa unang pagkakataon, hahayaan niyang lumabas ang lahat ng katotohanan. Hindi mula sa bibig ng isang sinungaling, kundi mula sa puso ng isang nagsisisi. Sinimulan niyang isulat ang lahat, ang kwento ng kanyang pamilya, kung paano sila nawalan ng lahat dahil sa ama ni Lakan. Ang kanyang galit at pagnanais na maghiganti. Ang pagdating ni Soliman
at ang plano nilang binuo. Inamin niya ang lahat, bawat detalye ng kanilang masamang balak. At pagkatapos, isinulat niya ang pinakamahirap na bahagi. Lakan, isinulat niya, habang ang mga luha ay tumutulo sa papel. Nagsinungaling ako sa lahat ng bagay, maliban sa isa. Sa gitna ng lahat ng ito, minahal kita. Minahal ko ang pamilyang pinangarap nating buuin. Minahal ko si Kislap na parang tunay na anak. Ang pagmamahal na yon ang nag-iisang katotohanan sa buhay ko. At yun din ang kasalanang hinding-hindi ko mapapatawad sa aking sarili. Si Soliman ay mapanganib. Hindi siya titigil hanggat hindi kanya nakikitang wasak. Kailangan mong mag-ingat. Sa loob ng sobrang ito, isasama ko ang lahat ng impormasyong alam ko tungkol sa kanya. Mga numero ng telepono, mga posibleng tagpuan, lahat ng maaaring makatulong sa'yo. Hindi ko hinihiling ang iyong kapatawaran dahil alam kong hindi ko ito karapat-dapat. Ang tanging hiling ko lang ay protektahan mo ang iyong sarili at ang iyong anak. Paalam, Lakan. Tinupin niya ang sulat at inilagay sa isang sobre. Pagkatapos, tumingin siya sa bintana. Mataas, ngunit sa gilid ay may isang malaking puno na ang mga sanga ay halos abot kamay na. Isang peligrosong pagtakas, ngunit ito na lang ang natitira niyang pag-asa. Mula sa kanyang buhok, tinanggal niya ang isang matulis na hairpin. Ginamit na niya ito dati para buksan ang mga lumang aparador. Gamit ang nanginginig na mga kamay, sinimulan niyang kalikutin ang simpleng lock ng bintana. Ilang minuto nang nakakabinging katahimikan ang lumipas at bigla, isang mahinang click. Bumukas ang bintana. Inilapag ni Halia ang sulat sa ibabaw ng kama sa isang lugar na madali itong makikita. Huminga siya ng malalim, inakyat ang bintana at kumapit ng mahigpit sa isang makapal na sanga. Sa huling pagkakataon, lumingon siya pabalik sa silid. Ang kanyang kulungan, ang kanyang naging tahanan, ang simbolo ng lahat ng kanyang kasinungalingan at ang nag-iisang katotohanan. At pagkatapos, sa ilalim ng dilim ng gabi, nawala siya na parang isang anino. Ang pag-uusap nila ni Soliman sa telepono ay maikli, ngunit nag-iwan ng isang malalim na lason sa hangin. Walang sigawan, walang pagbabanta. Tanging ang mayabang na pag-amin ng isang taong alam na hawak niya ang lahat ng baraha. Nang ibaba ni Lakan ang telepono, isang nakapipinsalang katahimikan ang bumalot sa opisina. Ang bigat ng kasalanan ng kanyang ama at ang puot ng kanyang kapatid ay tila isang malaking bato na pumipit-pit sa kanyang dibdib. Kinaumagahan, isang gwardiya ang kumatok sa kanyang pinto. Sir Lakan, wala na po si Ma'am Halia sa silid. Nakabukas po ang bintana. Isang bahagi ni Lakan ang nakaramdam ng galit sa pagtakas nito. Ngunit isang mas malaking bahagi ang nakaramdam ng wala. Pagod na siya. Mayroon po siyang iniwang sulat sa ibabaw ng kama. Dagdag ng gwardiya. Doon lang nagbago ang ekspresyon ni Lakan. Iwanan na niyo ako. Utos niya. Pumasok siya sa silid kung saan ikinulong si Halia. Ang kama ay maayos, maliban sa isang sobre na nakapatong sa gitna ng unan. Pangalan niya ang nakasulat. Umupo siya sa gilid ng kama, ang parehong kama kung saan minsan silang nangarap tungkol sa kanilang kinabukasan. Dahan-dahan, binuksan niya ang sobre. Habang binabasa niya ang sulat, ang boses ni Halia ay tila umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi ang boses na matamis at mapagkunwari, kundi isang boses na basag, nagsisisi at puno ng sakit. Binasa niya ang tungkol sa pamilya nito, sa galit na itinago nito sa loob ng maraming taon. Naintindihan niya, kahit hindi niya ito tinanggap. Binasa niya ang tungkol sa plano nila ni Soliman. At ang galit niya ay muling nagalab. Hindi para kay Halia, kundi para sa kapatid na hindi niya nakilala. Isang taong kayang manipulahin ang sakit ng iba para sa sarili niyang kapakanan. At pagkatapos, binasa niya ang huling bahagi.
ang pag-amin nito ng pag-ibig. Nagsinungaling ako sa lahat ng bagay, maliban sa isa. Sa gitna ng lahat ng ito, minahal kita. Ang mga salitang yon ang tuluyang bumasag sa pader ng galit na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Ang galit ay natunaw at ang tanging natira ay isang malawak at malalim na kalungkutan. Isang kalungkutan para sa kanilang dalawa. Dalawang taong naging biktima sa magkaibang paraan ng mga kasalanan ng nakaraan. Sa loob ng sobre ay may isa pang papel na may mga numero at address. Ang lahat ng impormasyong kailangan niya para labanan si Soliman. Ibinigay nito sa kanya ang sandata para tapusin ang laban. Ito ang kanyang huling regalo, ang kanyang paraan ng pagtubos. Muling tumunog ang telepono ni Lakan. Si Soliman na naman. Nagustuhan mo ba ang pangalawang regalo ko? Ang pagkawala ng iyong nobya? Tanong ng mayabang na boses. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang Lakan na sumasagot. Ang galit ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tapos na ang laro mo, Soliman. Sabi ni Lakan. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Tumawa si Soliman sa kabilang linya. Talaga? Sa tingin ko, nagsisimula pa lang. Hindi mo naiintindihan, sabi ni Lakan. Maaring kinuha mo ang lahat sa akin. Ang tiwala ko, ang pag-ibig ko, pero binigyan mo rin ako ng isang bagay na wala ako dati. Isang dahilan para lumaban nang walang kinatatakutan. At ibinigay sa akin ni Halia ang lahat ng kailangan ko para gawin yon. Natahimik si Soliman. Hahanapin kita, patuloy ni Lakan. At sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang lahat ng ito. Hindi bilang isang alpas, kundi bilang isang kriminal. Ibinaba ni Lakan ang telepono bago pa man makasagot si Soliman. Tumawag siya sa kanyang hepe ng seguridad. Mayroon akong bagong utos, sabi niya. Itigil ninyo ang paghahanap kay Halia di Makulangan. Hayaan ninyo siyang umalis. May pag-aalinlangan sa boses ng hepe ng seguridad, ngunit sumunod ito. Ang lahat ng ating tauhan, patuloy ni Lakan, ituon ninyo sa paghahanap kay Soliman Rivas. Gamitin ninyo ang lahat ng impormasyong ito. Ipinadala niya ang mga detalye mula sa sulat ni Halia. Sa mga sumunod na linggo, ginamit ni Lakan ang yaman at impluwensya niya hindi para maghiganti, kundi para sa hustisya. Ang mga impormasyong ibinigay ni Halia ang naging susi. Natunto nila ang mga ilegal na transaksyon ni Soliman, mga testigo na matagal nang natatakot magsalita, at mga ebidensyang hindi matatawaran. Isang araw, habang si Lakan ay nasa kanyang opisina, isang package ang dumating para sa kanya. Walang pangalan ng nagpadala. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang maliit na memory card at isang maikling sulat. Ito na ang huling piraso. Ingat kayo. Nang isaksak niya ang card sa kanyang laptop, nakita niya ang mga recording ng lahat ng pag-uusap ni Halia at Soliman. Isang detalyadong talaan ng kanilang buong plano na palihim na ni-record ni Halia sa mga huling linggo nila. Ito na ang ebidensyang tatapos sa lahat. Ibinigay niya ito sa mga awtoridad. Hindi nagtagal, si Soliman Rivas ay naaresto. Ang kanyang imperyo ng kasinungalingan ay bumagsak. Sa araw na iyon, habang pinapanood ni Lakan sa balita ang pag-aresto sa kanyang kapatid, walang saya o tagumpay siyang naramdaman. Tanging isang mapait na pagtatapos sa isang malungkot na kabanata ng kanyang buhay. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating bigat na bumabalot sa Hacienda del Sol Naciente ay unti-unting napalitan ng isang payapang katahimikan. Si Soliman Rivas ay nahatulan na at habang buhay na mananatili sa bilangguan. Ang mga sikreto ng pamilya Alpas, bagamat masakit, ay nailabas na sa liwanag at sa wakas, nagkaroon ng pagkakataong maghilom ang mga sugat. Si Lakan Alpas ay nagbago. Ang dating kumpiyansa na nagmumula sa yaman
At kapangyarihan ay napalitan ng isang tahimik na lakas na nagmumula sa pag-unawa at pagtanggap. Mas marami na siyang oras para sa kanyang anak, si Kislap, na unti-unti ring nakakabawi sa tulong ng pagmamahal ng kanyang ama at ng isang bagong presensya sa kanilang buhay. Si Sinag ay nanatili sa hasyenda, hindi na bilang isang kasambahay, kundi bilang isang kaibigan at kapamilya. Siya ang naging tulay ni Kislap sa mga alaala ng kanyang ina at ang naging paalala ni Lakan na sa kabila ng lahat ng panloloko, meron pa ring mga taong totoo at tapat. Isang hapon, dinalaw nila ang puntod ni Lorna. "Patawarin mo ako, Lorna," sabi ni Lakan sa harap ng malamig na lapida. Nabulag ako. Hinayaan kong may pumasok sa buhay natin na muntik ng manakit sa pinakamahalaga nating yaman. Tumayo si Sinag sa tabi niya. Hawak ang kamay ni Kislap. "Kuya Lakan, matagal ka nang pinatawad ng ate. Ang mahalaga ay natuto ka. At ligtas si Kislap, iyon lang ang mahalaga sa kanya." Ngumiti si Lakan. Isang totoong nangiti. Tumingin siya kay Sinag. "Salamat, Sinag, sa lahat." Pag-uwi nila, habang naglalaro si Kislap sa hardin, umupo si Lakan sa kanyang opisina at binuksan ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay ang sulat ni Halia. Binabasa niya ito paminsan-minsan, hindi para sa sakit, kundi para sa aral na dala nito. Isang paalala na ang puso ng tao ay komplikado, kayang magmahal at manakit ng sabay. Hindi niya alam kung nasaan si Halia. Pagkatapos ng huling package na ipinadala nito, wala na siyang narinig na anumang balita tungkol dito. Tila nilamon na ito ng mundo, tulad ng kanyang kagustuhan. Umaasa siyang natagpuan nito ang kapayapaang hinahanap nito, malayo sa lahat ng sakit na idinulot at tinanggap niya. Kinabukasan, maagang nagising si Lakan. Lumabas siya sa balkonahe ng kanyang silid kung saan tanaw ang malawak na lupain ng hasyenda. Ang araw ay nagsisimula pa lamang sumikat, nagpipinta ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Isang bukang liwayway, isang bagong simula. Hawak niya ang sulat ni Halia sa kanyang mga kamay. Sa huling pagkakataon, binasa niya ang mga huling salita nito. Pagkatapos, dahan-dahan niyang pinunit ang sulat. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagtanggap. Ang mga piraso ng papel ay sumayaw sa hangin, dinala ng malamig na amihan hanggang sa naglaho. Hindi niya kailanman malilimutan ang babaeng nagngangalang Halia, ang babaeng nagturo sa kanya ng pinakamasakit at pinakamahalagang aral sa buhay. Ngunit tapos na ang kabanatang iyon. Oras na para magsimula ng bago. Tumingin siya sa pagsikat ng araw. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanyang puso. Mula sa malayo, narinig niya ang isang mahinang bulong ng hangin. O marahil, imahinasyon niya lang ito. Isang pamilyar na boses. "Salamat" at "paalam." Ngumiti si Lakan sa hangin. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, ang kanyang puso ay naging buo muli. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Lakan at Halia. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay maaaring magsimula sa isang kasinungalingan, ngunit ito'y lalago lamang sa lupa ng katotohanan at pagpapatawad. Isang paalala na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magbago, magsisi, at sa huli, maging malaya. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng nobelang ito. Ang inyong suporta ang siyang nagbibigay buhay sa bawat salitang aking isinusulat. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Ano ang aral na napulot ninyo sa kwento ni Lakan at Halia? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang bawat opinyon ninyo ay mahalaga sa akin. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button,
isang pag-share sa inyong mga kaibigan, at syempre, huwag po nating kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang mga kwentong aantig sa ating mga puso. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya hanggang sa muli.